Good day kaibigan! Sa video na to, pag-usapan natin ang sikreto ng mga mayayaman at kung bakit ba sila payaman ng payaman. Alam mo ang good news? Pwede pala nating gayahin sila. Tara, samahan mo ako at tuklasin natin kung ano ba ang ginagawa nila. Pero bago yan, alam o narinig mo na ba itong Forbes magazine? Sino-sino ba ang nako-cover sa Forbes magazine? Of course, ito yung mga taong powerful, influential, prominent, famous, and most importantly, rich people. At pag sinabing rich, hindi po mga millionaires. These are billionaires in their own chosen fields. Like the following. Gaya ni Warren Buffett, si Bill Gates ng Microsoft, si Mark Zuckerberg ng Meta or dating Facebook, si Jeff Bezos ng Amazon, and of course, si Elon Musk. Yan yung mga bilyonaryong tao sa mundo. And of course, dito naman sa Asia, ito yung mga kinover ng Forbes Asia magazine like Manny Villar, Manny Pangilinan, Jaime Sobel de Ayala, Henry C., John Gokongwei, and Lucio Tan. Now, ang big question, bakit ba sila mayaman? Sagot, dahil mga businessman sila, meron silang businesses. Isa lang ba ang businesses nila or business? No, madami silang businesses sa iba-ibang industry at pare-pareho. Yes, naggagayahan sila kahit mga bilyonaryo na sila. Disclaimer lang, lahat ng information na aking ibabahagi dito ay ayon lamang sa aking personal na kaalaman. Kung ako man ay nagkamali, ay hindi ko sinasadya at wala akong intensyon na mag-mislead at maaari naman kayong gumawa ng inyong sariling pananaliksik. Ilan lamang sila sa mga bilyonaryong Pilipino na maraming businesses at naggagayahan sa iba't ibang industriya gaya na lang si Airlines, Cebu Pacific, Gokongwei, Lucio Tan Pal, Telecom, PLDT Smart kay Manny Pangilinan, Globe kay Ayala, Sun Cellular kay Gokongwei. Pagdating sa real estate, Vistaland kay Manny Villar, Ayala Land, SMDC, Robinsons Land Corporation. At pagdating sa bangko, BPI Ayala, BDO Henry C., Robinsons Bank, Gokongwei. At pagdating sa mga malls, Vista Mall, Ayala Malls, SM Super Malls, and Robinsons Malls. At pati sa hardware, All Home ng Vista Mall or Villar, True Value ng Ayala, Ace Hardware ng Henry C. at Handyman ng Gokongwei. So anong ibig sabihin niyan? Lahat sila kahit bilyonaryo, gaya-gaya or copy business. So ibig sabihin hindi pala masama na magkopyahan. As long as legal, moral at ethical, pwedeng magaya-gaya, pwedeng magkopyahan ng mga negosyo ang mga tao. Ayan, even services or utilities, electricity, Meralco, pati yung e-wallet, GCash kay Ayala. Imagine niyo po sa GCash pa lang, merong 1 milyong Pilipino sa isang araw nag-transact sa GCash. Magkano kunyari ang transaction fee sa GCash? Ito yung pinakamababa, 5 pesos. So 1 million times 5 pesos, kumita kagad siya ng 5 milyon sa isang araw. What if more than 1 million Pinoy pa ang nag-transact ng GCash sa isang araw? So do your math. Kaya ganun sila kayaman. So bakit sila yumaman? Bakit sila mayayaman? Because of leverage or pakikinabang. So ano yun? Ano yung dalawang concept ng leverage? Yun yung tinatawag na yung number 1, OPM or other people's money. Ibig sabihin ginagamit nila yung pera ng ibang tao kaya sila mayaman. Sunod, OPT, other people's time. Ginagamit nila or pinaparami nila ang kanilang oras sa pamamagitan ng ibang tao kaya sila mayaman. At tayo mga Pilipino, pwede rin nating gawin yan dahil yan ang sekreto ng mga mayaman at yan ang pwede rin nating gawin through businesses. Gamitin nating halimbawa si Henry C. na nagmamay-ari ng napakaraming SM Supermall sa buong Pilipinas. Imaginein mo na lang sa lugar ninyo kung anumang SM branch iyang malapit sa lugar ninyo. Halos lahat ng nasa loob ng SM ay kumpanya niya. BDO, SM Department Store, iba pa ang SM Supermarket, ang Food Court, Ace Hardware, Watsons, Goldilocks at isama mo na din ang mga cinemas.
Pati nga mga ibang kumpanya na nagre-rent sa loob ng SM malls, alam mo ba na bukod sa monthly rental nila ay kumikita ang mga mall owners gaya ni Henry C sa percentage ng kita ng mga nagre-rent sa kanyang mall. Paano yon makukuha? Sa mga register machines kapag nagbabayad tayo. Ang tawag doon ay point of sale. Kaya ang galing talaga ng sistema ng mga mall owners. Kaya sila mayayaman. Another example kung bakit mayaman si SM, bakit kahit ultimo estudyante na ang favorite pastime niyan pagkatapos sa school ay mamasyal sa mall. At kapag nagutom yan, ayan, kahit simpleng merienda, mabibili na rin sa loob ng SM. Ano yan? Turon. Sabi nga ni Google, magkano yung turon sales of SM Supermalls? Umabot ng 360 million pesos. At pati simpleng ice cream, 15 pesos. Sabihin mo na lang merong 1 milyong estudyante ang araw-araw pumapasok sa SM times 15 pesos, kumikita ng 15 million daily si SM. Yun yung pinakamaliit. Okay? Kaya siya mayaman. Again, ano yung concept na to? OPM, Other People's Money. Ibig sabihin, other people's money, pinabibili nila ng produkto na nasa loob ng SM at kumikita siya doon. Ano nga uli yung isang concept ng leverage? Yun yung tinatawag nating OPT, Other People's Time. Imagine niyo po, yung SM branch dyan pa lang sa lugar nyo. Meron sabihin nating 1,000 SM employees working dyan sa lugar nyo bawat araw. Times 8 hours per day. Magkano yon or ilan yon? 8,000 hours working for Henry C per day. Dyan pa lang yan sa branch ng SM sa lugar nyo. Paano pa kaya kung imumultiply natin lahat yan sa dami or sa lahat ng SM branches dito sa Pilipinas? So again, isa yan sa mga sikreto ng mga mayayaman, yung OPT, Other People's Time. Kung nagawa ni Henry C na magkaroon ng 8,000 hours sa isang araw, ang isang empleyado ba, bago niya makuha yung 8,000 hours, ilang araw niya yon pagtatrabahuhan? Example, ang typical working hours ng isang trabahador ni Henry C ay 8 hours a day lang. I-divide natin yung 8,000 hours ng 8 hours. Ilang araw ang kailangang ipagtrabaho ng worker para makuha or makamit niya yung 8,000 hours. That's 8,000 hours divided by 8 hours equals 1,000 days. Yan po ang kailangang makuha o ipagtrabaho ng isang ordinaryong worker para makuha niya yung 8,000 hours ni Henry C sa isang araw. So, paano nga uli yun kukumputin? Yung 1,000 hours, i-divide natin ng 8 hours. Ilang araw yun para makuha mo yung 8,000 hours ni Henry C? So, 1,000 hours divided by 8 hours equals 125 days. 125 days. So, yung 125 days, i-divide mo ng 5 working days. So, kailangan mo magtrabaho ng 25 weeks. Ano ang katumbas ng 25 weeks? That's 5 months and 2 weeks. Yes, kabayan. Kailangan mo magtrabaho ng 5 months and 2 weeks para makuha mo yung isang araw ni Henry C, 8,000 hours. Again, kaya siya mayaman dahil naparami niya ang oras niya sa pamamagitan mo at ng mga trabahador niya. Alam niyo po ba na kahit yung mga may-ari na mga kumpanyang pinagtatrabahuhan natin, mga businesses o may-ari ng mga businesses na pinagtatrabahuhan natin ay gumagamit din ng OPT sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng mga kasama mo sa trabaho. At yun ang nakakapagpayaman sa isang tao, yung concept ng OPT, Other People's Time. Pinarami nila ang kanilang oras sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng mga nagtatrabaho sa kanya. So ano ang natutunan natin sa mga mayayaman? Lahat tayong mga tao ay may 24 hours a day. Depende na lang yan kung paano natin gagamitin ng tama at makabuluhan ang ating 24 hours a day. Gawin ang 2 concepts of leveraging, ang OPT at OPM. Ang OPT, dapat gamitin o paramihin natin ang ating oras sa pamamagitan ng oras ng ibang tao. Ang OPM, gamitin natin ang pera ng ibang tao para sa ating business o negosyo.
Dapat pala ay mag-business ang isang tao para yumaman at umunlad ang buhay. Sa pagnenegosyo, pwede pala tayong maggayahan o magkopyahan. Alam nyo ba na hindi pala natin kailangan maging bilyonaryo gaya nila para gawin ang leveraging? Hindi natin kailangan magpatayo ng malalaking building o mag-hire ng mga tao para gawin ang leveraging. Paano? Yan ang ibinibigay ng opportunity gaya ng networking, ang OPM at OPT. Hindi natin kailangan magpasweldo ng mga tao para paramihin ang oras natin sa pamamagitan ng mga taong sasama sa negosyo natin gaya sa networking. Ang networking ang isa sa mga negosyong maaaring gumawa ng milyonaryo sa isang ordinaryong tao sa napakaliit na puhunan. Alam mo ba na sisira lang ang industriya ng networking dahil ito ay ginagamit ng mga taong gustong mang-scam ng kapwa nila tao. Basta piliin mo lang ang magandang company, may maayos na sistema at maraming paraan para kumita. Dahil dito sa networking, may mentor at coach ka, may readily available trainings, tools at system at hindi ito nangangailangan ng work experience, walang age requirements, basta may pangarap ka sa buhay na matupad ang iyong dreams. Ang ating sipag at tiyaga ay dapat sinasamahan ng opportunity para umunlad. At ano ang ibig sabihin ng opportunity? Yan ay gaya ng business or negosyo. Laging tandaan, the rich get richer because the poor think every opportunity is a scam. Bukod doon sa nabanggit kanina, bakit nananatiling poor ang karamihan ng mga tao? Cause these are people who always passes over opportunities repeatedly. Paulit-ulit nilang pinapalampas ang mga opportunities na dumarating sa kanilang buhay, kaya mananatili na lang silang poor sa kanilang pamumuhay. May mga halimbawa ako ng mga poor financially. Mararangal naman ang kanilang mga hanap buhay, hindi naman sila pabigat sa lipunan, kaya lang sila ay masasabing poor pa din. Gaya na nagbabasura, nagtataho. May kasabihan nga tayong, opportunity knocks only once. Kaya kung may opportunity na darating o ibabahagi sa atin, pag-aralan, dinggin, at kung kaya namang gawin ay subukan natin. Pero sabi nga, the choice is still yours. So kaibigan, handa ka na bang samahan ang iyong sipag at tiyaga ng opportunity o pagninegosyo sa kayang-kayang panimula o puhunan? Balikan mo ang taong nagbabahagi sa iyo ng negosyong pwedeng pag-aralan, dinggin at subukan. At umpisahang gawin ang sikreto ng mga mayayaman, ang 2 concepts of leveraging. Ano nga ulit yun? Ang OPT at OPM. Thank you for watching, my friend, and please support my channel. Stay safe and God bless you always. Bye!